Good morning guys, andito na naman si Inday Bicanyo. Naggupit ako ng paninda guys. Inugupit ko guys, parang easy lang ang bintahan pagkuha. Naka-prepare na siya guys. Good morning guys. Ipagpatuloy ko yung kwento ko guys sa buhay ko guys. Ayun na nga guys. Ito guys, lumalaban sa buhay. Party na to sa pamilya ko guys. Part 8. Nasa pang 8 na tayo guys. Sana guys, matulungan nyo ako guys. Wala akong trabaho guys, nagtinda-tinda lang ako guys sa bahay, kunti. Ayan, namuti na nga yung buhok ko guys, kay pasaway din yung mga nangungutang. Ayun na nga guys, iba na ang buhay ngayon guys at noon. Kahit pa paano guys, nakakain pa rin ng simpleng buhay. Nasa squatter ako guys, nakatira. Sana masuportahan nyo ako guys. Paki-subscribe naman guys, paki-share, paki-comment. Malaking tulong na sa akin yan guys. Sa totoo lang guys, wala talaga akong malapitan na kamag-anak. Isa lang ding mga mahirap. May bumibili guys. Ano? Isa lang yan. Isa lang. Tapos stick ito. Gusto mo? Kasi tres isa niyan eh. Bigyan na lang kitang dalawa. Yan guys, mga tinda-tinda po guys. Tag 5, 3. Kahit pa paano guys, mayroon kang mapaglibangan sa buhay. Malungkot man ang ating buhay, mahirap, pero laban lang guys. Hindi pa ako nakapagligo guys, kasi mamaya pa ako maligo. Nagsimba ako guys. Ayun na nga guys, ang buhay ko noon at ngayon iba na. Medyo naka-LL konti. Hindi talaga katulad noon guys na 1D 1-8 sa buhay ko nung maliit ako guys. Mahirap magbukid. Dito din naman sa syudad guys, mahirap din pag hindi ka kumikilos. Ayan guys, yung buhay ko ngayon. Walang kamag-anak na tumutulong. Sariling sikap. Kailangan tayo guys kahit pa paano mag-diskarte sa buhay. Ayun na nga guys, noon aping-api, hanggang ngayon inaapi din ako sa mga tao guys, kahit nga mga iba kong classmate, kababayan mo, kapitbahay mo, inaapi ka. Pero saan sila ngayon guys? Sinong nagwagi? Tatago sila guys. Basta hindi ka manloko sa kapwa mo guys. Panginoon ang nag-ano guys. Siyang nakakaalam sa buhay natin. Kaya wag kang magsalita ng tapos wag kang manghusga ng tao. Ako, hindi ako mahilig manghusga ng tao guys. Basta kung anong mayroon. At wag mainggit sa kapwa ng may mga mayaman na kapitbahay. Wag kang mainggit guys. Magpasalamat ka nga guys na mayroon kang kapitbahay mayaman. Kaya pag may grasya sila guys, kahit pa paano maambon-ambunan ka. Yung iba guys, galit pag may umuunlad sa kapitbahay. Ako hindi, masaya ako na may kapitbahay umuunlad. Kasi maambon-ambunan, kaya tayo ng ulam guys. Siyempre sila nakaluwag-luwag.
Ganun din ako guys, pag nakaluwag-luwag ako, namimigay din ako sa kapitbahay ko. Basta, ano naman yung pagkain guys na sobra-sobra, napapanis, maitapon mo lang, ipamigay mo. Di ba? Ngayon, ang buhay ko guys, hindi kami magkasundo ng aking asawa, kaya nagsusugal. Di ba? May trabaho siya. Kaya, wala. Wala talaga ang ano ko sa buhay ko guys. Mga partner, mga anak, wala akong, hindi naman sabihin wala akong swerte pa rin kasi mayroon, nandyan sila kahit pa paano, pero lumalaban ako guys, lumalaban ako sa sarili ko. Ayan, kapag tinda-tinda ako kunti guys, kaya kayo, kung katulad ko sa buhay ko, kailangan strong, mag-pray kay Jesus, magkilos, parang makakain, magtrabaho, magdiskarte. Ako mahilig talaga ako diniskarte guys, kasi galing nga ako sa hirap ng buhay ko noon. Maliit pa lang ako guys, namulat na ako sa kahirapan, kaya kahit pa paano, may kunting pinag-aralan, diskarte talaga ang kailangan guys. Huwag kang umasa sa mga mayroon, sa mga kamag-anak, mga kapatid, wag kang umasa guys. Kailangan sumikap ka sa sarili mo, parang wala silang masabi. Kaya noon guys, hanggang ngayon guys. Tapos ngayon, panahon pa naman guys, no, kay mabango kapag may pera sa mga kamag-anak, kahit sa kapitbahay, mabango ka. Alam mo, ranas ko ngayon guys, nung ikwento ko sa inyo guys, nag-open ako ng tindahan. Hindi kasi ako pala kibo guys, tapos hindi ako nakipagkaibigan, namimili ako ng kaibigan, gusto ko kaibigan na tao talaga, hindi plastic. Kaya ngayon guys, ako bangung-bango ako, puro utang sa tindahan. Bangung-bango ka nga pag mayroon kang kunting biyaya sa Panginoon. Pero pinabayaan ko na lang guys, basta makatulong din ako sa kanila, wala silang masabing kapitbahay. Andyan yung sanglahan ka ng mga cellphone. Sabi ko, hindi naman ako nagtitinda na hindi naman ako pawn shop. Titinda ako para kahit pa paano may pera, hindi ka mukha kang kawawa. Kaysa sige ka lang naga-cellphone. Ito, sideline din to guys. Nagba-vlog. Na sana subscribe naman ako guys. Kaya paulit-ulit ko guys, sana maintindihan nyo ako. Malaki na ang tulong sa inyo guys. Pag-subscribe, pag-share, pag-comment, pag-like. Sana guys, tulungan nyo ako. Ako si Inday Bikay. Ang pangalan ko si Maribik Sinahon. Sana matulungan nyo ako guys. Meron din akong guys, vlog sa Facebook, TikTok, pero hindi pa ako naka-sign up sa TikTok guys. Alam mo guys, ito yung ko guys, vlog ko, hindi ako ang gumagawa guys. Kaibigan ko doon sa Leyte, nag-vlog din yun guys, tapos ininganyo ako guys na mag-vlog kati, parang may income kati, kasi ako umuwi ako ng probinsya guys, na matulong din ako guys, magkapera ako, kaya naka-open din ako ng tindahan dahil sa classmate ko guys. Yun nga, yung classmate ko guys, may din kami guys, parang samaan ng loob dahil sa mga tao, pero hindi naman kami nag-away guys. Samaan na nasa Netherlands siya guys, na sana maintindihan niya ako, na sana hindi siya magalit sa akin. Siya ang malaking tulong din sa akin guys, kahit kunting pera na binibiyayaan niya ako. At tapos guys, mabait siya guys, kung sa mabait. Mayroon lang kaming hindi nagkaintindihan konti. Tapos guys, pinasyal niya ako sa Cebu, niya ako, nilibre niya ako lahat, pamasahe, pagkain, lahat guys. Pero hindi ko siya kinakalimutan guys. Kahit ganito pa rin ang buhay ko sa asawa ko, sa pamilya ko, lumalaban pa rin ako guys. Hindi kami nagkaintindihan ng asawa ko guys, 5 years na. Nasa loob kami ng bahay guys, hindi kami nagkikibuan. Bahala na ang Panginoon sa akin guys, kung anong ibibigay niya sa akin.
ang hinahangad ko lang guys, bigyan niya ako ng magandang pangangatawan. Yun lang guys. Sana maintindihan nyo ako guys. Paki-subscribe please. Kung ako man yung dumami ang aking mga viewers guys, hindi lang para sa akin, para din sa inyo guys. Pag binayaan lang ako sa Panginoon, hindi ko mapangako guys sa buhay ko. Marami kong gustong tulungan guys, sa totoo lang. Sana matupad po guys, na, lalo na sa aking mga anak. Yung isa kong anak wala din trabaho, yung anak kong isa nag-aaral pa guys, wala naman kaming malapitan na kamag-anak guys. Sulong-sulo ang buhay ko guys, sulong-sulo noon pa guys, walang tumutulong sa totoong buhay guys. Kaya kayo kung katulad sa buhay ko, lumaban kayo guys, huwag kayong papatay-patay. Tsaka huwag kayong magbisyo guys. Kung desperado man kayo guys sa sarili nyo, huwag kang magbisyo. Huwag mong itapon ang buhay mo na sa kasamaan. Magdasal ka guys, isimba mo araw-araw ka, magdasal sa Panginoon na tulungan ka, bigyan ka ng lakas ng pangangatawan. Ayan guys, yun lang ang masasabi ko sa buhay ko guys, na sana hindi maulit ang buhay ko noon. Minsan guys, umiiyak ako mag-isa. Dahil, alam mo, ang iniiyakan ko mag-isa guys, parang wala talagang tumutulong sa akin. Siguro hanggang kamatayan yan guys. Walang tumutulong sa akin guys. Tsaka sa itsura ko guys, walang maniwala na wala akong kapera-pera. Pero, ang ano nila sa totoo guys, paglabas ko mayaman daw ako. Hindi ako mayaman guys, mahirap lang ako. Bumibili, ayan, naka-signature akong damit guys, pero sa ukay-ukay lang to guys. Kapag damit ako, ukay-ukay, sarili kong pera. Mangarap ako ng signature guys, ukay-ukay lang, mag-ukay-ukay ka, may 35, maswertihan ka guys. Ayan guys, halo-halo na tong ano ko guys, kwento sa buhay ko guys. Na sana guys, tulungan nyo naman ako. Pag ako swinerte guys, malamang tutulong din ako sa inyo. Paki-subscribe. Mahabang-haba na rin yung ano natin guys, stories telling sa buhay ni Inday Bikay. Please, paki-subscribe, paki-comment, paki-like, paki-share sa aking YouTube. Ako si Inday Bikay. Bye!